Ayan, sa simpleng pagdidilig lang hanggang sa ready na siyang anihin. Ayan, hello everyone! Ayan, nakakatuwa yung ating pechay ay nasa, ano na siya ngayon, 4 weeks na. Ayan, pwede na tayong mag-ani ng ating pechay. At meron po akong video dito nung mga 4 weeks ago ay ating itinanim yung ating pechay. Kaya eto na sila ngayon. Ayan, ito na yung ating mga pechay. Sa isang simpleng dilig lang araw-araw. Tapos ayan, boom! Mayroon na tayong aaning pechay. Yung iba dito, ayan, matataba na. Yung iba naman may mga maliliit, may mga payat. At siyempre ganun talaga minsan sa pagtatanim. Minsan siguro na depende rin sa lupang ginamit. Ang lupang ginamit namin dito ay mayroong garden soil, loam soil, at saka yung mga compost na aming ginagawa. Nasa 40% na loam soil, 40% garden soil, at 20% yung mga compost. Ayan, pwede na tayong mag-ani ng ating mga pechay. Mga nasa 4 weeks na to. Siguro mga 32 days, mga ganun. Sumobra lang ng ilang araw. Ayan. Meron pa tayong sibuyas daw na sibuyas na mulaklak na. Ayan. Ito yung iba. Yung iba nakatanim sa batya, sa palanggana. At yung iba sa paso. Ito, alisin natin yung ibang dahon na madilaw. Yung mga maliliit na dahon ay inaalis na namin. Yung iba dito nakatanim sa paso, yung iba dito sa seedling bags. Kasi nung tumubo ay napakarami. Halos wala na kami mapagtaniman. Ayan, kaya kahit nasa maliliit na paso ay nilagyan na namin. Yun nga, yung iba ay mga payat. Gano'n naman talaga, 'di ba? Kumpara nga sa tao. 'Di ba, meron ding lumalaking bansot, meron talagang mga lalaki at meron ding maliliit. Ayan, yung iba kasing lupa dito mga na reuse na lang. Kaya at na lang namin, minix na lang namin ng nilagyan na lang, hinaluhaluan na lang ng mga compost. Yung iba pang mga lupang matataba. Ayan nga, nakakatuwa kapag tayo ay may tanim sa ating bakuran. Ito ay nasa bali rooftop garden to, yung bubong. Ayan, nasa taas to ng bubong, nasa taas ng garahe. Ayan, inalis-alis ko rin yung mga yung mga ayan, ang daming mga tumutubo ng mga damo. Yan, inaalis ko rin kasi nga kinukuha pa nila yung ibang nutrients ng lupa. Ayan, yung mga ibang maliliit na dahon, inaalis ko na rin. Kasi hindi naman na yung lalaki. Yung iba na anuhan na ng peste. Ang mahirap lang dito kasi matagpuan to ng mga insekto. Pag naumpisahan nilang kainin, ayan, tuloy-tuloy na yan. Kaya abang maganda pa at pwede na tayong mag-ani, ay aanihin na natin itong ating mga pechay. At ayan, ngayon ay maaga pa naman, mga 6 a.m. pa lang ngayon, tayo ay magdidilig muna ng ating mga pechay. Ayan, dahil nga sobrang init ng panahon ngayon, dahil nga summer, mabilis matuyo yung kanilang mga lupa. Kaya kailangan araw-araw, ayan, tuwing umaga ay kailangan na niyang madiligan. Ayan, depende na rin sa lupa. Minsan, kapag talagang makikita natin na tuyo na yung mga lupa nila sa hapon, nagdidilig pa rin ako. Nagdidilig kami, yung aking asawa. Ayan, mga 4 to 5 or 5 ganun. Ulit yung pagdidilig. Ayan, depende nga yung minsan kasi sobrang mainit. Minsan naman makulimlim, hindi masyadong mainit. Kaya tinitingnan na lang namin yung lupa. Kung tuyo na yun, didiligan ulit. Or kung hindi naman, kinabukasan na lang ulit ng umaga. Ayan, kailangan yung wala pang araw. Hindi pa siya masisikatan ng araw dahil yung mga dahon, ayan, nababasa. Pwede silang mapunggos. Kapag mainit na yung araw, maninilaw yung kanilang mga dahon. Ayan.
Ito nga pala, nasa maliit lang siya na paso. Kala ko nga hindi siya lalaki. Ayan, kasi nga wala na kami mapagtaniman. Ayan, lumaki pa rin sila, Ayan. Diba nakakatuwa talaga? Nakakatuwa nga talaga pag may taniman, Hindi na tayo bibili. Pero ngayon, mura ang pechay ngayon eh. Pero may panahon talaga na mahal ang pechay. Ito, ayan, pagkailanganin natin, pitas-pitas lang ng ilang dahon dyan. May ipalalagay na tayo sa ating mga lulutuin. Ayan, kunin ko na nga itong mga ano na to. Ayan, diba? Ang taba, diba? Napakaganda. Fresh na fresh. Buti na lang ngayon wala pang nagpapatugtog dyan sa labas ng music. Dito sa paligid namin minsan kasi pagka umaga maingay na. Ngayon buti naman wala. Kasi gusto ko yung naririnig yung mga huni ng ibon dyan sa paligid, mga tilaok ng manok. Mas magandang pakinggan. Ayan, mamaya dagdagan ko ng mas marami. Ayan, diba? Meron na tayong naani na pwede na nating ipanghalo sa ating mga lutuin. Ayan, pipitas na lang tayo. Kaya napakaganda yung may sariling tanim kahit konti sa ating bakuran. Eto, ipakita ko pa rin sa inyo yung nasa veranda. Ayan, mga payat sila. Tinutubuan ng mga kamatis. Diba? Iba-iba nga talaga ang tubo. Payat siya. Pwede na rin itong anihin. Ayan. Alisin natin yung mga maliliit na dahon. Kaya nga hindi pare-parehas yung kanilang paglaki. Ito, naiwan. Nabansot na tong isa na to. Kaya siguro nga depende nga sa lupang ginamit. Ayan, kasi mga reuse na nga lang itong mga lupa. Ito din ditong sili. Ayan, dito ko na po i-end yung aking video. Masyado yata mahaba. At maraming salamat po sa lahat po ng mga napapadaan dyan, sa lahat po ng mga napapasilip dyan sa ating munting channel, at sa lahat po ng sumama hanggang sa dulo. Maraming salamat po, at sa mga bago pong subscribers, thank you so much. Ayan, bye! Ingat po tayo lahat. God bless us all and keep safe everyone.